Hi! Hello mga kasari! Kamusta? Ang tagal natin din nakapag-video. Sobrang, siguro isang buwan. Kung ano ba yung pwedeng ma-content naman natin. So ngayon naisip ko is mag-price update naman tayo dahil alam naman natin na may gera sa gitnang silangan. So pag may gera sa gitnang silangan, apektado ang gasolina. So, pag apektado ang gasolina, mahal lahat. Mahal ang bilihin, mahal ang pamasahe. So, para siyang domino effect. So, alam ko hindi lang dito yan sa amin, lahat tayo apektado. So, ngayon, magpa-price update tayo. Hindi naman lahat, yung mga basic lang, para malaman nyo din kung ano yung gaano nakamahal sa amin. So, umpisahan natin sa oil. Dati, yung 1 litrong mantika, binabibili ko lang siya ng una 65, tapos bigla siyang tumaas 75, 85. Ngayon kabibili ko lang ngayon ay April 15, kabibili ko lang 90 per liter. So ngayon hindi kami masyadong nagmamahal din masyado kasi nakakaawa din naman dito sa lugar din namin na hindi naman din ganung kayaman yung mga nasa paligid ko. Sa 1 litro, tumutubo lang po talaga ako ng 10 pesos. So, maniwala kahit sa hindi, 10 pesos lang. Kasi nakakaawa din naman yung mga tao. Wala rin naman silang trabaho. So, lahat tayo apektado. So, pagdasal na lang natin na, bumaba ang presyo ng mga bilihin. So, ang 1 litro po ngayon ng mantika, nabili po namin ngayon po ay 90. So, ngayon po, yung isang boteng maliit, dinidivide ko lang siya sa 4. So, 25 lang. So, 25 lang. So, hanggang sa maka-100 lang ako. So, dati nakakapagbenta pa ako ng 10 piso mantika. Ngayon po, hindi na. So, nagbebenta na lang ako sa isang ganito is 25 pesos. So, 4 na ganito, 1 liter. So, ganun. So, dati yung mga kape ko po, ang benta ko lang po dito is 15. Lahat yan 15. Ngayon po, binebenta ko na siya ng 16. Hindi na po kayang ibaba pa. So, ganun na lang po talaga siya ngayon. Kasi ang mahal din po talaga. Ang itlog, itlog hindi ako nagtaas ng presyo, pero nagmahal din siya sa amin. Kasi syempre, wala lang kaming poultry ditong so mahal siya sa amin pero hindi ako nagtaas. Dati nabibili ko lang siya ito po ay large po siya sa amin. So nabibili ko po siya ngayon ng 230. Nagtaas po siya ng 10 pesos. Kasi 220 lang po, ngayon 230 na po siya. So ganun, ang mahal po talaga. Syempre kailangan din po natin sumabay po sa kanila sa presyon kasi hindi tayo magtataas, kawawa naman po tayong mga may maliliit na tindahan. So kahit piso man lang, taasan din natin ng konti. Pero kung kaya namang i-maintain, may kita ka pang konti, sige, go lang, wag na. So yung mga chichirya po natin, ganun pa rin. Yung mga patata natin, roller coaster, steel, 10 piso pa rin po siya. Tubo ko lang po is 2 point something. Ganun lang po yung tubo ko. Nabibili po siya ng 7 point something. Ganun. 7.64. Ganun po siya. So, eto po. Pancit Canton natin yan. Hindi pa rin po naman nagbabago. Eto po pancit canton natin. Mga pancit canton natin is 17 pesos ko pa rin po binebenta. So, ang puhunan ko po nito is 14. So, ngayon, binibenta ko lang siya ng 17. Ang mga sardinas natin, although hindi siya pare-parehas ng presyo, meron po sa kanila 24 point something, 25 point something. So, lahat na lang po ng sardinas ko, mega, 5.5, para hindi na rin po is 28 pesos. So, yung iba tumutubo ako ng 3 pesos, yung iba 4 pesos, ganun. Yung iba wala pang 4, yung iba wala pang 3, ganun po siya. Hindi po siya pare-parehas po ng Hindi ko alam sa inyo kung ganun pa rin. So, kasi nga sabi ko hindi man tayo pare-parehas. Meron sa inyo, kunwari, meron kayong poultry ng mga itlog malapit sa inyo. So, ibig sabihin, mas mura po sa inyo. Diba, ganun yun. So, eto pong mga Nescafe natin is 24.
24 siya. So, binebenta ko po siya ng 27. Still, ganun pa rin naman siya. Yung Milo po natin, eto binebenta ko po siya ng 12. Ganun lang. So, dahil nga hindi naman po ako malaki magtubo kasi naaawa nga ako sa mga tao. Kahit 2, 3, pwede na rin yung kaysa wala. Hindi naman tayo nangungupahan ng tindahan. So, kuryente na lang ang dumadagdag kasi may fridge po tayo dito. So, yung fridge, bumabawi na lang kami ngayon. Alam niyo po kung saan? Sa yelo. Kasi ang yelo po namin is 5 pesos. Take note po. Ang yelo po namin is mineral. Kasi wala po kaming tap water. Ang sa amin po ay poso. So, baka po kasi may, hindi sanay po sa poso. So, ang amin pong yelo is mineral. 5 pesos po siya. So, doon po kami bumabawi ngayong summer. So, yung mga candy natin, same pa rin. Tapos, yung mga sabon natin, mga surf, mga ganito siya. Yan. 8 pesos po ang retail po natin. So, ganun pa rin, hindi naman. Siguro, ang nakamahal lang din talaga ng sobra is yung mga basic commodities na laging ginagamit. So, ang pinakamalaking apektado para sa akin, mantika. Ang bilis niyang tumaas ng presyo. So, yung mga iba, same pa rin naman. Yung mga toyo natin, ganun pa rin ang bentahan natin. 13, 15, ganun pa rin. So, ayun. Yun lang naman ang nabago sa malaking pagbabago sa amin. Mantika talaga. So, ang bilis ng taas niya. So, pa-update naman ako sa inyong mga kasari kung kamusta ang inyong pamimili. Kung sobrang taas ba o pantay lang, same lang ba? Kasi, hindi lang po tayo pare-pare. So, yun lang. Pa-update ako sa inyong mga kasari kung tumaas ba ang mga bilihin sa inyo o hindi. Alam ko po tumaas din. Lalo-lalo sa mga karne, sa isda, sa manok. So, ayun lang. Siguro yun lang muna mga kasari. Bye-bye!